Ayon sa ilang mga vloggers na napapanood ko. Yung vlogger sa gitna man yan, sa front at sa dulo. Kasi tatlo talagang vloggers ang umiiral at makikita natin sa bawat event, di ba? Yung mga Pinklawan, siyempre Realista, at siyempre mga DDS. Asahan na raw na ngayong 2025, ngayong tapos ng bagong taon, mas paiigtingin ang pag-usig sa mga Duterte. Lalo na itong impeachment. Siyempre kahit sinasabi natin na ito pinaglalamayan na, naroon pa rin yung ating pangamba at ating mga isipin na isusulong talaga ito ng Kongreso. Siyempre unang-una mapapahiya sila dito. Kahit pa nagpahiwatig ang Pangulong Bongbong Marcos na ito ay itigil nila sa pamamagitan ng kanyang pakiusap nga. At ganun nga, aasahan na sa 2025 na ito, sa mga darating pa na mas paghuhusayin, pag-iigihin yung paninira is ang pag-iimbestiga pala, ibig kong sabihin. At yan ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, isa munang magandang araw sa inyong lahat. At kung nasaan mga kayo nagdiwang ng nakaraang bagong taon at ng Pasko, hinihiling natin sana yung pagpapala ay parating sumating. At yung mga nasobrahan siyempre ng pulutan, ng kain, masaulian na o magbalik normal na yung ating mga tiyan. O diba? At ang mga tantambay po, pupugay, walang ibang punan kung nalugit lamang ng buhay. Pa-subscribe kung di ka pa nakakapag-subscribe. Subukan mong panoorin yung mga tantambay. Okay. At katulad nga nung isang balimbing na vlogger, mahusay na vlogger, isa din kaya ditong DDS vlogger nung una at tagapagtanggol ni Pastor Kibuloy. Pero ngayon nag-iba na siya ng landas at naturalmente marami naman tayo nakita ng ganyan. Hindi lang naman siya nag-iisa. Talagang kulay na ng ating lipunan yan, lalo na sa politika. Sabi nga niya, talagang hindi pa naman natatapos. Sang-ayon na rin siya na yung impeachment ay malamang malabo pa sa sabaw ng pusit, sabi nga niya. At saka yung ICC warrant na pinapalabas din nila at parating ibinabalandra sa mukha ng mga DDS at ng mga loyalista rin. Darating ng araw ito, nakita nyo naman, 2025 na, wala naman. Maituloy ko lang to, ipokusan ko lang ito, matuto na magising na yung mga tao na talagang binubudol nito ng harap-harapan, nagpalabas na darating na yung ICC. Kaya nga ito nininervyos na at nanginginig na ang kuyokot ni Duterte, sabi nga. At malamang ipupunta na ito sa mga bansa na walang jurisdiction ng ICC. Yung pa yung mga bintang nila. Yung mga unang quarter nitong taong ito, nung ko pa ito napapanood. Siyempre, talaga nagsanib sila dito. Mga komunistang grupo, mga Pinklawan, siyempre lalong-lalo na yung loyalista. At ito, December na January na. 2025 na wala naman. At medyo tahimik na sila rito, tiklop na sila. Pero sabi nga nung vlogger na ito, itong mahusay na vlogger na ito, inariyan pa. Hindi pa nga natatapos yung issue sa West Philippine Sea, sabi niya. Hindi siya makahuba dito. Hindi pa nga naliliwanagan o naimbestigahan kung magkano nila naibinta sa China ang West Philippine Sea. Kumbaga itong taon na ito, lilipat lang nang iimbestigahan ng kung ano yung maaari pa nilang iusig sa mga Duterte. Dahil itong impeachment naniniwala na rin sila, itong mga loyalista, na talagang silat na ito. At malabo pa nga ito sa baha. Ano mangyari ito? Siyempre, lalo pat lantad na rin naman sa mga ito na yung milyong-milyong INC. Itong religious group na ito, ngayong darating na 13 ng January, may inihahandang prayer rally bilang pagsang-ayon nga na
kay Pangulong Bongbong Marcos na wag ituloy ang impeachment at ito nga ay makakaabala, mag-uubos lamang ng oras halip na may mga makabuluhang pang bagay na magagawa ang Kongreso para sa taong bayan. Siyempre ito naman pinapakiramdaman din nila. Pag nakita nila matindi ang panawagan at talagang hindi nila kakayanin, ay siguradong hindi lang kamay ang tataas sa mga ito pati paa. At sabi pa nga ng vlogger na ito, mga korupsyon ng mga nagdaang pamahalaan, hindi pa yun nasisilip, sabi ng vlogger na ito. Sa mga darating na araw, ito marahil ay mabubuksan. Sa ngayon kaya, sabi niya, ang nabubuksan pa lang tungkol sa war on drugs, sa mga AJK, saka yung sa mga illegal pugos. Talagang naroon nakapokus yung kanyang sintro na kahit ito masyado ng batad o bilasaan na sa Kongreso, ayaw pa rin niya itong lubayan. Kahit alam naman niya na ang nakaupo na si Marcos, hindi na si Duterte. Kung may illegal man pugo ito, sila nang dapat managot nito. Kung meron mang mga illegal ngayon na pugo na umiiral, at hindi ba't ito nga tuluyan ng tinapos ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga lang, hindi nga ito makahubad. Itong mga ito at nang nililingon nila yung mga nangyari nung nakaraan sa halip na tingnan itong hinaharap at kasalukuyang mga katiwalian na nangyayari. Nakapikit sila dun, mga bingi sila dun. Katulad na lang itong bilyong budget na niratifika ng Kamara at nakasama ang Senado at nitong magkakatapusan ng January, pinirmahan na. Ang mga nakababahalang mga insertion yung pagdagdag ng halos daan-daang bilyon dun sa program. Yun ang talagang pinipikita ng mga ito. Sure ako na alam din naman nila ito. Kaya nga sana maisip-isip din nila na paano kung ito hindi naman ito mananatili sa kanyang pisto. Diba? Itong kanilang iniidolong ito at sinusuportahan ito. Siguro pag ito naalis sa kanyang pisto, talagang maaaring kung hindi ito malayong bahagi ng mundo merong makukulong dito. Yun ang talagang nakikinikinit na natin sa mga ginagawa ng mga ito, mga labis-labis na pagnanakaw. Lantaran, hindi kailangan maging mahusay ka rito, maging matalino. Lantaran nga, di ba? At yung mga harap-harapan na talagang pagwawalang hiya, mga Pilipino, nalalaman nila na talagang kayang-kaya nila. O kaya under ng power nila, ganun na lang yung kanilang pag-abuso. At yan din nga ang ikinalulungkot ko. Hindi ako sabihin may mahilig bumatikos at tumuligsa. Siyempre tayo naroon parati tayo sa kung sino yung nakaupo, yun ang boss natin, nandun yung parati ang pananaw ko. Pero dahil sa mga nalalaman natin na mabalitaan na sobra-sobra, at yung mga kagalang-galang nakikita na natin nakagulong-gulong na. Dito rin nag-aalas ang aking kalooban. Dito rin nagsisimula ang pagiging agresibo ko kung paano sila rin punahin at batikusin, tuligsain sa ginagawa nilang ito. At alam naman natin kung hindi magiging mahusay din naman yung kanilang pamalakad, lahat na masisipa sa atin ito. Bakit kailangan bang maging katulad tayo nila? Puta tayo ang totoong apektado nito. Kita mo naman nangyayari na kaagad Itong pagmahal ng bilihin. Lahat tayo dito apektado tapos sasabihin natin wala naman tayong mga property malalaki para maapektuhan tayo. Kung ano yung binubuwis natin. Yung mga binibili natin, ultimong piso yan, meron tayong buwis dyan na naiambag sa gobyerno. Sa gasolina na lang, kumukonsumo tayo ng 4 na litro sa isang araw. Magkano yung sa gobyerno na binibigay natin dito? Hindi ba ang excise tax nito 12 pesos ang nasa gobyerno sa bawat 1 litro na binibili ng tao? Yan yung maliwanag. Yan kaya tayo nagiging agresibong katulad nito. Kung nakikita natin at nalalaman din na yung pira na binubuwis natin lahat, mayaman naman yan o mahirap, walang hiya lang nila.